Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hoy, anong tinitingnan mo? Nabaling kay Audrey ang pansin ni McCoy. Hindi niya napigilang sundan ng tingin ang pobreng waitress na inaapi ng isa sa mga kapwa nilang customer sa Zebu's sa mga sandaling iyon. Matagal nang may kinikimkim na galit ang malaki ang matang babae laban sa waitress. McCoy. Saka lang niya napagtantong nasa waitress pa rin pala ang mga mata niya. Tiningnan niya si Audrey. Baka sa magandang mukha nito ang pagkainis. Lalo pa itong nagmukhang may kaya at may pinanggalingang mataas dahil sa pagkakaarko ng mga kilay nito. Kawawa naman yung waitress. Ang sungit ng customer sa kanya, sabi niya. Hayaan mo na sila. Ano bang pakialam natin sa gulo nila? Ipinagpatuloy nito ang pagkain. Sa totoo lang, ganoon din naman talaga ang karaniwan niyang ginagawa. Wala naman talaga siyang hilig na manood sa gusot ng kahit sino. Noon lang siya nagka-interes sa away ng iba. Siguro dahil maganda talaga ang waitress. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Parang nakita na niya ito kung saan. Nakaramdam pa nga siya ng kaunting panghihinayang kanina nang hindi ito ang nagsilbi sa kanila. Napailing siya sa sariling iniisip. Inaaway na nga ng malditang customer ang babae kung ano-ano pa ang pumapasok sa utak niya. Pero maganda talaga ito. Hindi niya maitatanggi kahit sa sarili niya. Agaw pansin ang taglay nitong ganda. Mula sa kinaupuan niya, tanaw niya ang maamo nitong mukha. Para itong anghel. Ganoon kaganda, kanina ay namumula ang mga pisngi nito dahil na rin siguro sa pagkapahiya. Pero sa halip na mabawasan ang poise nito sa sitwasyong kinasuungan nito, parang may glow pa sa mukha nito habang kinakawawa ito ng malditang babaeng iyon. Ang tindi ng pasensya. Kung naiba lang siguro ito ay baka naubos na ang pasensya nito sa malditang customer. Sanay silang magpasensya, Ferdinand Ortega, paalala niya sa sarili. Pinagmasdan niya ito nang isilbi na nito ang mga order ng babae. Kahit naman niya ang mainit na mga mata ni Audrey sa kanya, ay hindi siya natinag sa pagsubaybay sa kilos ng magandang waitress. Para siyang namagneto rito. Hindi siya makatingin sa iba. Habang inilalapag ni Cindy sa mesa ang mga order ni na Carlos Lee, ay lihim na nahiling niya na sana ay makaalis na siya agad doon. Nailang siya sa ginagawang pagtitig ng malditang customer niya. Bago pa niya maipatong sa mesa nito ang mga in-order nitong drinks ay humahagikik na ito. Bagay na bagay talaga sa'yo ang maging waitress. Cindy, bagay na bagay talaga sa'yo yan. Nakatitig ito sa hawak nitong cellphone. I send ko sa mga kabatch natin ang picture mo. Siguradong matutuwa sila kapag nakita ka ngayon. Diyos ko, sabik na akong marinig ang reaksyon nila tungkol sa bago mong karera. Carlos Lee, hindi yan maganda, sagot niya. Sabi ng kasama nitong lalaki. Humihingi ng paumanhin sa kanya ang mga mata nito. Teka nga muna, bakit ba kanina mo pa kinakampihan ang babaeng yan? Hindi mo ba alam na kasing sama rin siya noon sa eskwela? Akala mo kung sinong prinsesita? Lahat halos sumasamba sa sweet at angelic na Cindy ang bida, pero ang totoo, nasa loob ang kulo. Hindi ko siya kinakampihan, ha? Ang sakin lang, hindi yata tama na ikaw ang. Hindi na hinayaan ni Carlos Lee na matapos pa sa pagsasalita ang nobyo nito. Tinabig nito ang tall glass ng in-order nitong mango shake. Bago yon bumagsak sa sahig ay tumapon muna ang laman yon sa suot nitong pantalon. Tingnan mo tong ginawa mo, estupida ka. Tumayo pa si Carlos Lee. Nasaan ang manager nyo? Lahat ng nasa loob ng restaurant ay nakatingin na sa kanila, pero hindi na siya nakakaramdam ng hiya sa mga ito. Ang totoo, kinakabahan siya. Mahigpit ang manager nila sa Zebu's. Ang pinakaunang bili nito sa staff ay ang makisama sa mga customer, ano man ang mangyari. May ilang insidente na rin kagaya nito noon. At kadalasan, nasususpinde ang staff kapag may reklamo mula sa customers. At sa ngayon, hindi niya kayang masuspinde, kahit pa isang araw lang iyon, malaking bawas na agad iyon sa budget niya. Marami silang gastusin sa bahay. Inilalaan na niya ang suswelduhin niya para sa mga bayarin sa school projects na matagal nang pinaalala sa kanya ni Sharona.
Carlos Lee, hindi ko kasalanan yon at alam mong hindi, sabi niya rito. Napatingin siya sa opisina ng kanilang manager. Sinasabi mong ako ang estupida, balik nito sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tumingin siya sa nobyo nito, naghahanap ng saklolo. Pero halata sa lalaki na wala rin itong lakas ng loob laban sa asa ni Carlos Lee. Anong nangyayari rito, Cindy? Napapikit siya nang marinig ang boses ng manager nilang si Mrs. Feliciano mula sa likuran niya. Kayo ba ang manager? Tanong dito ni Carlos Lee. Oo, ako nga. Ano nang nangyari, ma'am? Itinapon ng estupida niyong waitress ang fruit shake sa pants ko, sombong ni Carlos Lee. Talaga bang nag-hire kayo ng mga tanga-tangang waitress na kagaya niyan? Napatingin sa kanya si Mrs. Feliciano. Ano nang ginawa mo, Cindy? Pero, ma'am. Pero hindi na nito pinansin ang tangkang pagpapaliwanag niya. Pasensya na po sa nangyari, ma'am. Pasensya? Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang gusto kong malaman ay kung paano mo didisiplinahin ang tanga mong staff. Suspende namin siya, ma'am. Suspension? Ayoko ng suspension. Ang gusto ko, tanggalin niyo sa trabaho ang babaeng yan. Hindi makapaniwala si McCoy sa pagmamalditang ipinapakita ng babaeng umuokupa sa katabi nilang mesa. Pero lalong hindi siya makapaniwala na parang pagbibigyan ng manager ang demand nitong patalsikin sa trabaho ang pobreng waitress. Kung ano man ang namamagitan sa mga ito, itinadhana talaga para sa mga babae yan. Pero hindi niya kayang maupo na lang doon at panooring mawala ng trabaho ang waitress kahit wala naman itong kasalanan. Aktong tatayo siya nang magsalita si Audrey. Saan mo ba akalaing pupunta, McCoy? Hindi talaga mapakali ang babaeng iyon. Bakit ka makikialam sa kanila? Hayaan mo na sila. Ang mabuti pa, bayaran mo na ang kinain natin at umalis na tayo rito. Puro palengkera pala ang mga customers dito. Pero hindi niya ito pinakinggan. McCoy, kapag nakialam ka sa kanila, labas ako dyan, banta ni Audrey. Hindi na niya ito pinansin. Lumapit siya sa kabilang mesa. Paumanhin, sabi niya. Kita niya ang takot sa magandang mukha ng waitress nang tingnan niya ito. Binigyan niya siya ng nakapagpapalakas ng loob na tingin. Nakita ko ang nangyari. Tumingin siya sa babaeng kanina pa nag-eskandalo roon. Siya ang tumabig sa baso kaya natapunan siya ng shake. Hindi totoo yan, hiyaw ng babae. Kinukutya mo na siya simula pa nang dumating ka rito. Papalit-palit ka ng order pero pinagpasensyahan ka niya. Nang hindi mo maubos ang pasensya niya sa pang-iinsulto mo, tinabig mo ang baso at hiniling mo ang manager. Nakikialam ka. Anong problema mo? Kalalaki mong tao. Hindi ito issue ng kasarian, miss. Ito ay tungkol sa kagandahang asal at siguro sa etiketa. Mahinahong saad niya. Kung hindi mo napapansin, kanina ka pa nang aabala sa ibang customers. Nagsalita kayo ng malakas at kumikilos na parang primadona. Hindi kayo ang nag-iisang nagbabayad na customer dito. Nais ko siyang tanggalin sa kanyang tungkulin. Itinuro nito ang waitress pero sa manager ito nakatingin. Kapag tinanggal niyo siya sa trabaho, ipapakita niyo lang sa ibang customers dito kung gaano kayo ka-unfair sa mga empleyado ninyo. Hindi niya kasalanan. Kahit pa magtanong kayo sa lahat ng naririto ngayon, lalabas na siya ang matagal nang nagpo-provoke sa waitress ninyo. Isa siyang klasikong halimbawa ng empleyado na may pasensya at magandang asal sa trabaho. Dapat kayong maging proud sa kanya. Kung kayo ang mentor niya, siguro sa inyo siya natutong magkaroon ng ganoong kagandang ugali. Awang ang bibig ni Cindy habang pinapakinggan ang sinasabi ng estranghero. Hindi niya maalis ang mga mata rito habang nagsasalita ito. Siya ay isang boy next door na napakagwapo. Pero wala talagang inosente sa paraan ng pagtitig niya sa kanya. Ito ay puno ng pagnanasa. Ang mga mata niya ay nakatingin ng napakainit na para bang nararamdaman niya ang unti-unting pagtunaw ng kanyang mga buto. Posible ba ang ganoong reaksyon? O baka naman iyon lang ang pakiramdam niya habang magkahinang ang mga mata nila? O marahil ay dahil parang pamilyar ang mukha nito sa kanya? Kung sa bagay, maraming customers ang zebus na ganoon ang hitsura. Naglipa na ang mga agamulak deadringer sa bahaging iyon ng mundo. Gusto kong tanggalin niyo siya sa trabaho. Muling sabi ni Carlos Lee na kay Mrs. Feliciano pa rin nakatingin. Iimbestigahan namin ang bagay na ito, ma'am. Kapag napatunayan naming ang empleyado namin ang may mali, makatitiyak kayo na parurusahan namin siya.
Sabi ni Mrs. Feliciano. Malumanay na ang boses nito. Pero, tama na yan, Carlisle. Ituloy na natin ang pagkain natin, sabi ng kasama nito. Tiningnan ito ng matalim ni Carlisle. Kumain kang mag-isa mo. Magsama-sama kayo riyan. Dinampot nito ang bag at patakbong lumabas ng restaurant. Pasensya ka na sa nobya ko, miss. Minsan talaga, nakakainis siya. Hinging paumanhin sa kanya ng kasama ni Carlisle. Wala yon, sir, sagot niya. Pagkatapos maglapag ng pera sa mesa ay sinundan na nito si Carlisle sa labas. Babalik na ako sa office, Cindy. Sumunod ka na lang doon kapag wala nang masyadong customers, sabi ni Mrs. Feliciano. Parurusahan pa rin ba siya? Tanong ng estranghero habang nakangiti kay Mrs. Feliciano. Siya ay isang tunay na palahawig ng tao. Siyempre, hindi. Kung ipinagtatanggol mo ang kanyang inosente, sa tingin ko ay wala nang dahilan para parusahan siya. Gusto ko lang mag-file siya ng incident report para kung sakaling bumalik pa ang customer na yon at nagreklamo sa upper management, magkakaroon tayo ng ebidensya para patunayan ang inosente ni Cindy sa insidente. Maraming salamat, ma'am. Alam kong napakamakatarungan ninyo bilang boss. Swerte ang mga tauhan ninyo na kayo ang kanilang pinamumunuan. Nakipagkamay pa ang estranghero kay Mrs. Feliciano. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang umiti ang manager niya. Para pang ang isang dalaga ito na nagbablash habang nakikipagkamay sa gwapong estranghero. Kitang-kita sa mukha ni Mrs. Feliciano ang kanyang kasiyahan sa sarili. Mauna na muna ako sa inyo. Enjoy sa pagkain, sir, paalam nito sa lalaki. Nakangiting kinawayan ito ng lalaki. Nang maiwan na sila nito ay nagtama uli ang mga mata nila. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na akong trabaho ngayon, sabi niya. Nagulat siya nang mapagtanto na nakapagsalita siya ng diretsyo. Wala iyon, ginawa ko lang ang tama. Bibihira ang taong magkakaroon ng concern sa kagaya ko, sir. Ako pala si Ferdinand Ortiga, pakilala nito sa sarili. Inabot niya ang kanyang kamay. Makoy na lang. Alam mo na kung bakit. Tumawa ito. Idol ng papa ko si Ferdinand Marcos. Cindy ang bida, sabi naman niya habang tinatanggap ang pakikipagkamay nito. Parang may ilang libong boltahe ng kuryenteng nanulay mula sa magkahawak na mga kamay nila. Para bang nilusob nito ang kanyang gulugod. Napatingin tuloy siya sa gwapong mukha nito. Naramdaman din ba nito iyon? Pero wala siyang nakitang indikasyon na pareho sila ng naramdaman. Tinititigan niya siya ng seryoso. Baka talagang nagpapanggap lang siyang bayani. Sa isipin ay mabilis na niyang binawi ang kamay. Salamat uli ha. Babalik na ako sa trabaho ko, sir. Tumalikod na siya rito. Nang ihakbang niya ang isang paa, noon lang niya napagtantong nanginginig ang mga tuhod niya. Halos manigas naman ang liig niya sa pagpipigil sa sarili na lingunin ito. Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon sa kanya. Sa dami ng mga naging manliligaw niya, wala pang nagdulot sa kanya ng ganoong klaseng reaksyon. Kaya naman siguro wala siyang naging nobyo. Wala pang nakapagpasikip ng tibok ng puso niya tulad niyon. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang lalalim ang relasyon ni Cindy at Ferdinand habang haharap sila sa mga bagong pagsubok sa kanilang paligid. Ipapakita rin ang mga lihim at tunay na intensyon ng mga taong nasa paligid nila na magdudulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya abangan natin,